Hello guys! So ako ulit si Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol doon sa Remitly apps. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So bali guys, way back 2022, meron kasi ako nakita sa TikTok na about dun sa Remitly apps na meron daw akong marireceive na $25 kung i-click ko yung link niya, basta magpadala lang ako ng minimum of $100 sa Pinas. So sabi ko, kasi ang way of transaction ko dati is bank to bank or GCash. So yun, ay nung time na yun parang GCash na lang yung way of transaction ko dati. Tapos sabi ko, kung magkakaroon ako ng 25 discount, malaking halaga yun. Kasi dati nag-compute ko is 1,000 yun. Sabi ko, oh my God, sige na nga, try ko. So wala naman masama ko itatry ko. Nung una, medyo nag-doubt pa ako. Pero sinearch ko nga kasi sa YouTube yung Remitly apps. So maraming nakapagpatunay, hindi lang dito sa Singapore. Meron pang sa ibang bansa din na mga parang remittance, tawag ito, yung mga remittance, way ng remittance nila, ng mga OFW via Remitly na pwedeng maklaim siya. Meron isang doon ako napanood dati na na-claim niya sa Cebuana. Yun, so pwede siya sa remittance center, pwede rin siya sa GCash, tapos pwede rin sa bank. So sabi ko, sige nga, nasa YouTube naman siya, tsaka may nagpagtotoo rin na kapwa kong OFW na nasa ibang bansa siya, na talagang ano siya, tawag legit. So ako, ginawa ko, clinic ko yung link niya, yung referral code, which is nagkaroon nga ako ng $25 discount SG dollars. So sabi kong ganun, sige nga, try ko. So ngayon, ang ginawa ko lang guys is kinunik ko lang, sinagutan ko lang yun, dinownload ko yung, kasi nakalagay doon yung sa yung pangalan ng taong nag-refer sa akin. Tapos clinic ko lang yung apps na dinownload ko siya. Pwede kasi siya sa App Store at saka sa Play Store. So clinic ko na siya, tapos na-download ko na yung apps ng Remitly, tapos sinundan ko lang yung kasi ilalagay ko doon yung ang una kasi muna is kung kanino mo siya ipapadala. So ako, pinadala ko siya sa sarili ko, sa GCash account ko, sinagutan ko lang yung receiver information. Pero bago pala yun guys, ilalagay nyo doon, isiselect nyo yung kung anong country mo siya, country ka magpadala. So ang nakalagay ko doon is Singapore, tapos country kung saan ako magpapadala is Philippines. After noon, inano ko na siya, yun, sinundan ko lang yung mga yung sasagutan mo about dun sa receiver information, which is myself. Nakalagay doon kung ano yung address ko, ano yung GCash number ko. Tapos noon, after noon, yung ako naman. So ngayon, nang una, nag-hesitate ako, sabi ko, my God, bakit ilalagay ko yung account bangko ko? Sabi ko, baka naman kinakabahan ako. Pero naisip ko din, ganun din naman, kasi dati nagpapadala ko BDO to OCBC to BDO. Sabi ko, parang same lang din naman siya. Nilalagay ko rin naman yung ano ko, yung tawag doon, nilalagay ko rin naman yung bank account. So sabi ko, sige na nga, try ko. So ang ginawa ko nun guys is, so sinagutan ko na information ng receiver at saka yung sender, which is ako. Tapos kinunik ko lang yung sa OCBC account ko. Sabi ko, try ko lang isang beses, wala namang masama kasi marami naman nagpatotoo sa YouTube at saka takot din ako sa scam, pero sabi ko, try ko lang isang beses kasi ganun din naman yung way ko dati sa nung nagkaroon ako ng Singtel Dash. So parang same lang din naman siya. So sabi ko, sige nga, try ko na once lang din naman, sayang, sabi ko, ganun tong $25. Ngayon trinay ko siya. So okay na, nakapag-transact ako. Tapos sa minimum, ang pinadala ko nung una nga guys is 165, pero yun kasi guys, yung $25 discount mo is maliless yun sa bali parang 165 yung pinadala ko sa Pinas, pero nabawas lang sa ATM ko is 143. Sabi ko, sige lang, ituloy ko. Tapos sinagutan ko lang yung information ko. Good thing naman na mabilis lang yung pagsagot ko ng information ko kasi nakakonect yung aking ATM sa SingPass ko. Ibig sabihin, yung information ko doon nag-automatic na. So sinagutan na, na-fill upan agad. So yun, nakapag-transact ako kasi basta minimum of 100 ang first na padala nyo guys is magkakaroon kayo ng discount. Nung time ko, during my time 2022 is $25 discount. Ngayon guys is ang ino-offer na lang ni Remitly is $15 discount, pero not bad kasi kahit sabihin mo may transaction charge siya na $3.99 guys, ang $11 na di-discount nyo is malaking bagay yun. 450 na rin yun sa pera natin, di ba? So yun guys, so ang ginawa ko, transaction ko, kinumpare ko muna yung charge ko sa ibang mga okay na yan, malaki pa rin yung natipid ko, di ba? Nung time ko, until now, pwede rin naman. Yun, kaya nakapag-transact ako. After naman nun guys,
tinanggal ko sa information ko, tinanggal ko yung dinisconnect ko naman yung aking ATM, yung way kung mode of transaction ko. Inalis ko na yun kasi pwede mo naman i-disable yung ATM mo nun kasi sabi ko nga takot nga kung ma-scam or something. So during kasi nung pag-send ko ng transaction, minutes lang, chinek ko na yung yung may reference number na siya lahat. Chinek ko yung GCash ko kasi nasa cellphone ko naman din yung apps ng GCash ko. Pumasok agad guys, minutes lang pumasok. Hindi ko na kailangan maghintay ng araw or what, as in talagang minutes. Totoo yung sabi na napanood ko sa YouTube na talagang 15 minutes lang siya nandiyan na sa GCash mo. So pumasok na agad siya. So ganun siya kabilis. So naka-discount ako nun guys. Tapos pero bakit hindi ko siya ngayon ko lang siya ni-recommend sa inyo, but hindi ko talaga siya as in yun yung mode of transaction ko pag nag-remittance ako. Kasi guys, kinumpara ko siya sa ngayong araw na to. Kahit dati din naman, kaso lang wala na akong proof kasi way back 2022 pa yon. So, pero ngayon, isi-share ko sa inyo yung Singtel Dash na magkano ba ang per dollars yung conversion ng peso sa So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo, ito yung Remitly at saka ito yung Singtel Dash. So yun guys, makikita nyo yung difference nila. Sa Remitly ay $41 and yan, makikita nyo kasi i-overlay ko lang yan mamaya. Parang, tapos dito sa Singtel Dash naman is lang naman ang difference nila, mas mataas lang yung palitan ng Singtel Dash pero 0.30 lang. So maliit lang din naman siya. Tapos yung charge naman niya, yung service charge naman is $3.99 yung sa Remitly. Tapos ang service charge naman pag sa GCash mo pinadala is $3.50. So may mas mataas ang charge ng Remitly ng 0.40 cents lang naman. Hindi naman siya ganun kalaki. Kumpara kung doon ka kung may discount ka sa Remitly, doon ako sa may discount na Remitly kasi kung suma total $11 pa rin naman yung masisave ko kung sa Remitly ako magpapadala. Pero kung wala akong referral code, doon na lang ako sa GCash kasi sabi ko nga sa inyo, GCash, sa Singtel Dash kasi sabi ko nga sa inyo guys, ako is every cents counts. Talagang kinukumpara ko kung saan ako makakatipid, kung saan ang mas okay sa akin. So yun, kaya pag normal lang ta transaction ko, wala akong na-refer kasi guys ako for example gamitin nyo yung ilalagay ko yung link ko dyan sa baba, yung referral code ko para magkaroon din kayo kung gusto nyo i-download, gusto nyo magpadala sa Pinas ng minimum of $100, pwede. Pag ginamit nyo yung referral code ko guys, magkakaroon kayo ng less ng $15 discount, pero ang pinaka parang malinis lang papasok sa inyo pag binawas yung service charge is $11, parang $450. Kayo guys, katulad ko rin kayo na nandito sa Singapore o nasa ibang bansa man, try nyo lang din yung Remitly apps. I-try nyo lang kung pwede siyang ma-download sa lugar na katulad ko OFW na sa ibang bansa kayo tapos may Remitly apps. Try nyo lang guys, i-click nyo yung link ko dyan sa baba, ilalagay ko na lang sa description box ko or dyan sa comment section. Tapos para kasi makakuha kayo ng discount kasi pag download nyo yung apps na walang hihingan kayo ng referral code, hindi nyo alam kung ano yung referral code, at least pag click nyo yung link na yan, tapos i-download nyo directly, tawag dito, magkakaroon ako ng $30 discount pag kayo ay nag-transact, kumbaga nagpadala kayo sa Pinas ng minimum of $100. Pwedeng tumaas sa $100, di lang pwedeng bumaba para makuha nyo yung $15 na discount. Yung guys, yung $15 na discount, mababawas yun sa ATM nyo. Kumbaga, ang pinadala ang matatanggap ko sa Pinas ay worth $100, pero yung maano lang sa akin is, ang mababawas lang is $85 lang, parang ganon. So, hindi na tayo parehas lugi dyan. Tapos, kung sakaling may kaibigan din kayo, try nyo rin silang pa-downloadin ng Remitly apps. Sagutan lang nila yung mga information na kailangan hinihingi dun sa Remitly apps. Tapos, pag nakapag-transact sila successfully, basta minimum of $100, may papasok dun sa inyo na $30, not bad. Yun lang yung ginagawa ko guys na pag nagsisend ako ng gamit ang Remitly ko, pagka meron po akong discount, kasi syempre tawag doon, malaking bagay guys. So yung $30 na yun is nasa 1,000 plus na rin yun. So yun, kaya kahit sabihin mong ibawas man nila ang service charge yun or remittance charge, malaki pa rin ang may uwi nyo, parang malaki pa rin ang malinis na masisave nyo. So yun, kaya kung katulad ko kayo na tawag doon, gusto nyo makatipid so yun, try nyo na ang Remitly apps guys, legit siya kasi ako makapagpapatunay way back 2022 pa.
Hello guys, so ayan, ito yung Remitly apps na ginamit ko dati way back 2022 nung nagpadala ako sa Pinas galing dito sa Singapore na nagkaroon ako ng $25 discount nung sa first transaction ko, minimum of $100. Bali, ayan yung receipt ko, yung transaction ko galing sa bangko ko dito sa Singapore papunta doon sa aking GCash account sa Pinas. As in minutes lang guys, nandun na agad yan sa GCash account ko. Kung makikita nyo, yung date yan is April 26, 2022. Tapos sinend ko siya ng tawag doon. Yun. Tapos ang amount na pinadala ko is $165. Tapos nagkaroon ako ng discount na $25. Tapos ang fee niya is $3.99. Tapos yung amount lang na nabawa sa akin guys sa ATM ko is $1.43 SG dollars lang kasi dinidak nila yung $25 na discount kasi nga nag first transaction ako kasi may referral code ako guys. So yun lang ang natanggal dun sa aking ATM. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung exchange rate pa way back 2022 is 37.9 ang per dollar. Ngayon guys is 41 pesos na. After 2 years, nag-increase na yung, tumaas na yung ating ating peso kumpara sa dollar. So yun, kaya yan yung transaction ko dati guys. So noon, nung way back 2022, legit siya guys kasi nakailang transaction din ako. Bali ginagamit ko lang talaga ang Remitly is pagka meron po akong pagka meron po akong mga discount. So yun, pero hindi ko siya ginagamit pagka normal lang kasi explain ko sa inyo mamaya kung ano yung dahilan bakit ko siya usually ginagamit din. Tapos guys, yan kung makikita nyo dati, pagka katulad ko, ni-refer nila ako dati is $25 yung discount ko. Pero ngayon guys, pag nakaka-refer ako sa inyo is kayo ang makukuha nyo is $15 discount. Kahit may service charge man siya, meron pa rin kayong kahit sabihin mo may service charge or remittance charge siya na $3.99 or for example $4, meron pa rin kayong $11 guys na parang discounted. Magkano din yun sa pera natin? Parang 450 pesos din yung masisave nyo. Actually, maganda to kasi pwede din, ayan, so makikita nyo siya dyan guys. So legit siya guys. Ako talaga magpapatunay na dito sa Singapore pwede siya, papunta sa Pinas, papunta siyang ATM or pwede din naman siyang remittance center like Cebuana, tapos pwede din siya sa GCash. Ang way of transaction ko is sa GCash. Para ako kasi online, mas gusto ko kasi yung walang hassle na online siya guys. Ayoko nung parang ang daming pupunta pa ng remittance center, mamamasahe ka pa yung ganun. At least ako kasi ngayon sa Pinas naman kasi is na talaga maraming gumagamit ng GCash. So yun guys. So yun lang guys. Bye-bye.